Magandang Lunes na hapon sa bawat isa sa ating lahat. Ano po, na muli natin makakasama dito po sa ating live streaming ng Pangasinan Eagles Network. At of course, this is your Pastor Bubut who's saying, blessed afternoon, Monday afternoon to everyone. Ano po? At pagpalain tayong patuloy ng Panginoon sapagkat this is the day that the Lord has made and let us all rejoice and be glad in it. God has given us another chance, another moment, another waiting period para tayo po ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesukristo. At tayong lahat ay nararapat lamang pasalamat for we are only His creation and we have been given such a chance to give glory, to be a witness of His kindness, of His faithfulness in our life. And so, salamat po sa inyo. Lunes na naman. At tayo po ay magkakasama. Pastor Bubut po nandun namin sa Jesus. Dito po sa Powerhouse, dito sa Farmville Subdivision, sa Santa Barbara, Pangasinan. Kung kaya po, of course, we will start with a prayer. So let us just pause for a while and let us pray and ask the guidance of our Lord sa bawat isa pong naririto. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, hinihingi namin sa iyo muli ang pagkakataong malugod ka sa amin sapagkat alam namin na ito po'y iyong kalooban ang maitaas ang pangalan ng nag-iisang anak at tagapagligtas na namin ang anak mong si Hesukristo o Diyos na aming kaibigan, aming Panginoon at Diyos. Salamat Panginoon, and through the guidance of your Holy Spirit, God, kami po'y humingi sa iyo ng patnubay, ng pagsama through the power of your Holy Spirit that He can give us the revelation, He can give us the flow of His Spirit, that we can flow in it at sa gusto niya, Panginoon, upang maitaas lamang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, ang inyong pagmamahal at ang inyong katapatan sa buhay ng bawat isang sa iyo ay nag-aabang, Panginoon, sa inyo ay umaasa. Sapagkat kami po ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kapag kami ay nakakalapit sa iyo. We draw near to you and you will draw near to us. It is your word and we are here right now to just come and exalt your name. In Jesus' name, amen and amen. Magandang hapon, mapagpalang hapon from Kyoto. Sa Kyoto. Ang Kyoto, Japan, na isa sa parte ng Japan na very rich in cultural heritage. Si Aida Cuenca talaga naman. Ayan, di ko naman lilimutan, Aida ha. Ayan, unang-una kitang binati pati. Ayan. Marites Madronio and Melanie Loren Santiago. Parehong taga Hong Kong sila. Ayan po, binabati ko ng good afternoon. Kathleen Magalong Doria ng Tarlac and dating formerly of San Carlos. Jomar Gumawid ng DOJ. Santa Barbara, Powerhouse. Ganon din kay, balikan natin. Ganon din kay Ate Yoli. Hello po, ng Vegan City. Vince Rafael Ballesteros, hello. Doon tayo muna sa pinakadulo dahil siya ang pinakauna. Unahin natin. Yun, si Ate Yoli. And then, Lynn Javier Tagiban. Hello sa iyo, Lynn. Ganon din kay Arvic Sendanya. Rosel Chodoro ng Dubai. Richmond Ramas. Hello dyan, Rosel, Anong kumusta na ang panahon dyan? And of course, dyan po sa Barangay Okang ng Season Pangasinan, sa pangunguna po ni Kuya Manny. Ayan, susunod na yung mga pangalan nun. Shout out tayo, Kuya Manny ha. At John Philip Ubero, Evangelista ng Santa Barbara and working in Pampanga. Yon. Ate MC Andaya, kumusta na po ang inyong anak? And I pray na magaling na at humupa na ang kanyang lagnat. Ganon din kay Reyna Diamond ng Hong Kong. Hello, ang Queen of Diamonds ng 425. Ganon din sa ating anak dyan sa Baguio City, si Arian A. Kirimit, ang magandang may bahay ni Arnold. Yun. Ervin Spina, blessed afternoon din sa iyo dyan, sir, sa Bataan. Ito na ang Barangay Okang, Manilyn Joy, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, and Shai Padawang. Yan, hello po sa Season Pangasinan. Ate Aida Cuenca, hello po ng Kyoto, Japan. Ganon din po kay ating kapatid dyan sa Occidental Mindoro, San Jose, si Ada Aguilar Dizon, nakasama natin sa Hong Kong before. Magaling to sa keyboard at saka sa instruments, mahusay. Marvin Alvarez de Vera, hello, dyan po sa Tulyao ngayon si Marvin, nasa Tulyao, at Kalay.
Ganon din kay Ate Elma ba? Sarap ng pagkain nyo kagabi. Dinner ninyo ni Kuya Joel, ha? Hello to you there in Singapore. Ganon din sa ang aking anak dyan sa Kalay, si Daldi Dulay Operanya and Ate Yuli Carias Wong ng Hong Kong. Hello! Abigail, kumusta na? At magandang hapon sa inyo dyan sa Malanay. Ganon din ang ating si Angeli Gonzalez ng Bunanbukig, Dagupan City. Vince Rafael Ballesteros naman ng Primicias. Hello. At si Juliana Alexis Dinieva Palaganas. Blessed afternoon sa iyo, Juliana. Ganon din kay Talin de la Cruz. At magandang hapon sa inyo dyan sa Dagupan. Ate Rose Colio ba? Magkakangayon Ate Rose, ha? Sa Bulacan. Amen. Liamir Strada Kalaksan from Dubai and Kalay. At binabati ko rin ng blessed afternoon, Monday afternoon, ang ating pastor, walang iba kundi si Pastor JC ng DOJ Powerhouse. Kasama po natin yan dito, no? Sa church, ano, na-miss ko nga, wala siya no Sunday. Ganun din kay Kuya Jimmy, ang chairman po ng ating 24-hour intercessors. 24 hours po yan, may nagpre-pray. Ang nangunguna po dyan ay walang iba kundi si Chairman Jimmy Muerong Kalaksan ng Kalay. Ganun din, shout out kay Joan Juquino, Jaya Venice Manuel, Carla May, Doria Aguilar, Christina Almazan, May Kyla Escobar, and Altea Kalinawan. Magandang hapon sa inyong lahat. Shout out from Juliana. Ganun din, bati-bati ulit tayo. Shout out ulit, Marjonel Dinieva Palaganas, Bernard Palaganas, Narjory Dinieva Palaganas, and Alaysa Dinieva. Ayun, shout out din dyan sa Macau kay Highly Favored MJ at ganun din kay Maria Janice Mateong Pintang. Ayan, magandang hapon. At Richelle Montemayor, kumusta na po kayo? Kumusta na kay Jiwo? Bibili uli kami, ha? Bibili uli kami nung benta ni Jiwo. Bili uli kami, ha? Oo, ayaw pa bayaran ni Sir Joel, eh. Pero hindi, negosyo ni Jiwo yan. Kay Jiwo yan, di naman kay Sir Joel yun, eh, ha? Order uli po kami. Ate Rose Colio, at kumusta rin sa inyong gwapong-gwapong asawa, Ate Richelle, Madam, si Edwin, yan, kasama natin mula pa ng high school dyan po sa Malasiki, Pangasinan. Lowell Angelo Crave, Rochelle Benito Meca, Aya Molina, Mark Ervin Kalimlim, Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio ng Tulyao. Masanto siyang araw, Pastor. Sabi naman ni Joaquin, Highly Favored MJ ng Macau. Taga saan ka ba sa Pilipinas? Rose Marinay ng Las Piñas. Kumusta kayo dyan sa Metro Manila? At ganon, shout out ulit tayo. Crisalyn Estrada, Segundo, Clarissa Season Balala, Sanshi Mego Mawid, Alaysa Reyes, Angeline Tulao. Yun, yung panganay ko po ngayon, ang mata, ano ba naman yan, I-rebuke nyo po, lay your hands. Pakinggan nyo yung ating preaching ng laying on of hands. Lay your hands on your children and cut the curse of those sickness and disease in Jesus' name. Sa anak po ni Ate MC at sa lahat ng paligid ng tahanan na yun, pinuputol natin ang anumang sakit sa pamilya po ni Ate MZ Andaya Ems. Yun, Ate Edna Katlipinlak and Alvin Jer. Hello, kumusta ka na, sir? Nandito ba si Alvin Jer kapon? Ayan, binabati kita, Alvin Jer, ha? At saka ganun din sa Hong Kong, si Ate Jocelyn Imo sa magandang kapatid ni Jomar. Yun. Josephine Hans is watching Germany. Sa Germany or Norway? Si Josephine. Kumusta ka na dyan, Josephine? Anong balita? Mapagpalang hapon daw, sabi ni Ate Edna Katley Pinlac. Saying hi also to Olivia Agustin. Blessed afternoon po. Ryan Carl Francisco I, John Lester de la Cruz, and Marie Chris Eda Bernardino Espirito watching right now. Kumusta po kayo lahat sa mga nababanggit ko? Ganon din si Princess Sarmiento. Tapos na ba ang modules nyo dyan? Yan. Kayo ni Laura, kumusta kayo dyan? Marie Chris Edna Bernardino, blessed noon din po sa inyo. Tanghali sa inyo dyan. Saan po kayo ngayon kaya? Ate Marie Chris. Crisilda Canape, ang kamukhang-kamukha ni Alice Dixon ng 4 to 5. Ayan, sabi ni Pastor Joey. Magkakaroon daw kami ng Christmas party sa December 21, sabi ni Pastor Ricky Victoria. Yan.
Laila Joquino Villafana and Del Tupino also watching. Ate Wilma, hello po. Ang ating masugid na kasama mula noon hanggang ngayon from Perth, Australia. At of course, ang magandang asawa ng aking beshi-beshi, ang aking BFF, walang iba kundi si Mama Joy Santos, the cousin ng Malasiki M. Villa, Santa Barbara. Christopher Masola Balmohan ng J-Loms, pastor po natin yan, ng J-Loms, Jesus Lord of Multitude, under Pastor Joey. Ate Cynthia, ang magandang kapatid ni na Kuya Arnel at ni Ate Virgie. Ayan, magandang hapon from San Carlos City. Hello dyan sa mga taga San Carlos. Shout out from Princess Sarmiento, Rosalie Gonzalez Abardo, John Paul Juquino Sarmiento, Karen Fernandez Sumero, Charlie, Valerie. Mapagpalang hapon po from Perth, Australia. Si Ate Wilma Milagros Orchola. Hello po sa inyo. And of course, si Ma'am Janela Aira Abad Payomo na nasa Season Pangasinan. Binabati ko ng blessed Monday afternoon ang kanyang magandang mami. At of course, ang kanyang gwapong lolo. Yan, ganyang gwapong lolo. Ayan, binati ko na kayo, Mami Linda, ha? Ayan, pautang. Joke lang po. Ganon din kay Mary Ambilia Asensio, Givenchy Cruz Tamayo, shout out from Princess Sarmiento, Justin Fernandez II, John Darren Rosario, and Chris Bagbagay Dalope. Maritas Espanto Manaog is also watching. Ayan, dito na po Edwin, alam ko, Ma'am Rachel, alam ko po. At tuloy-tuloy ang pag-attend ni Kuya, ni Sir Joel, nakaka-bless po, Pag nakikita ko siya, natutuwa ako po. Si Ma'am Rachel, Pathy Agleron. At of course, ang kapatid din ni Kuya Arnel, magandang kapatid. With all matching adjectives, ayan. Walang iba kundi si ate, si madam, si magandang wife, si Ate Virgie Rosario Kawile ng Montalban, Rizal. Nagdra-drive yung kanyang driver, gwapong driver, ayan specified, gwapong driver, of course, ang kanyang husband, wala nang ibang gwapo pa sa paningin ni Ate Virgie. Iyan, binabati ko rin ang magandang hapon. Mapagpalang hapon ang ating young people, si Presi Maribasa Ramos ng Tulyao, Moises Philip Corpus Aguilar, hello sa inyo. Hello. Ate Portia, ang aking ka-birthday yan. Yan, Thursday, see you. Ayan, Kuya Louie Salazar, binaliktad pambihira. Pinahirapan pa ako magbasa. Kuya Louis Salazar, hello sa iyo, sir. Ganon din kay Katrina Mandapat, happy birthday to you. Kahapon yun, alam mo na yun, joke lang yun. Marvin Balolong, hello. At ganon din si RB Ralph Soriano Samson, watching. Stella Marie, shout out from Ate Rose Colio. May Milita de la Cruz, hello po. Busog pa ako Alili Alombro ng under kay Pastor Joven, ang aking beshi pastor ng mga tarong. Si Pastora Verna de Leon de Guzman ng GCF Bin Maloy, ang magandang pastora ng GCF Bin Maloy. Yan, kompleto po yan, Ate Verna, Ayan, amen po, Pastor, sabi ni Ma'am Janela. Ganon din kay Jocelyn Zara, Santolan. Siguro marami santol dyan sa inyo, no? At ganon din, maganda nga pong pumuli, Pastor Pogi, gaya ng aming bringing pastor na gwapo. Ayun, sabi ni Ate Aleri ng mga taram. Ayun, butihing pastor. Kala ko butiking pastor Ano po? Elma Roybilla Bongato is also watching. Kano kaya to ni na Pastor Bongato, ano? Ganon din kay Marinel Arizanga, Marcelino Javier, and Karen Calaw. Yun, yung ating magandang Dr. Luke, yung mga professional natin dito, mga dalaga po ito ng mga wala pang boyfriend, mga samahan ng wala pang boyfriend, samahan ng mga wala pang asawa. Yan, si Karen, ang gandang bata. Pinamimigay ko po ang mga yan yung mga yung mga pwede nang ligawan, pwede na po yung mga yan. Sina Karen, yan, si Ma'am Janela, yun. At binabati ko ang isa sa, matagal ko na din nakikita, si Alan James Carino. Hello po ng Talay.
Kumusta na kayo dyan? Cheryl Ramos, Ramil Kawili, mapagpalang hapon din sa iyo. And of course, last but not the least for today, ay walang iba kundi si Romel Gutierrez. Woo! Good afternoon to you all. Nakapag-pray na tayo at tayo po ay nasa point 2 ng ating topic na this is waiting. Ano ba yung title natin? Nawawala ako pag it's in the waiting. Yan. Ayan, binabati ko rin po yung magandang asawa ni Chester. Walang iba kundi si Ate May Lazo Payomo ng Mga Tarom and Mindoro. Kala mo, nakalimutan ko, taga Mindoro ka. Ano, di ba May? At ganun din, si Ma'am Reynali. Kumusta mga modules natin dyan? Ma'am Reynali Taranco ng Asinggan. Oh, ikaw pa first time, Mama. Oo. At of course, start na tayo kasi humahaba ang oras. Sa kababati, Rebecca Zara, at saka si Ate Marisa Seralde ng Hong Kong and Bunuan. Yan po, nakasama natin sa Hong Kong yan. Ay, maraming magbigay ng chocolate yan si Ate. Baka hindi na ako bigyan ng chocolate pag hindi ko binati si Ate Marisa Seralde. No? Ito po ang ating text, ang title is we are now on our 228 day of straight live streaming dito po sa Pangasinan Eagles Network. Sa mga ngayon lang po nakita, si Pastor Bubot po ito ng Dunamis of Jesus Powerhouse dito po sa Santa Barbara. Ano po? At salamat sa inyo at paki-request na rin, paki-share na rin po kaagad para po na marami pong makapanood. Alam niyo po, medyo napuyat po kasi ako at medyo na-discourage, kasi po nakita ko yung October ko na delete po lahat yung video ko ng October dito po sa Pangasinan Eagles Network ay na-delete ang karamihan and most siguro po mga 20 plus na video ang na-delete hanggang November 1. Kaya ako po medyo nasasaktan kasi po tinalaga ko po ang 4 to 5 na ito para sa Lord at sa inyo. Dahil dakilang gawain ito, hindi ko po gawain ito at hindi rin talaga gawain ng Pangasinan Eagles Network. Ito po ay pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po medyo napuyat ako. Launa, isa-isa ko po yung October. Wala po sa wall. Ang dalangin ko ay nagloko lang o hindi ko po maintindihan. Kasi po ay tinitreasure ko po ang bawat turo. Ay pag-pray nyo naman na maibalik po yung October. Kasi marami pong nanonood pa ng mga delayed telecast. Delayed live streaming, I should say. Sana po samahan nyo ako sa prayer kasi talaga pong hindi maganda yung nangyari yun sa akin. Madali pong makita kasi araw-araw ko nang live stream. Sacrifice din po yun. My joy and my delight for giving glory to God. Anyway, sabi ko sa Lord, ikaw nang bahala kung ano man pong nangyaring yun. Ginawa ko yun sa iyo ng may kaluguran. At alam niyo po, ay katulad po ninyo, ay tinitreasure ko yung mga moments na magkakasama tayo. But anyway, tapos na yun. Na pinagpuyatan ko na at pinanghinayangan at iniyakan ko na. Si Lord na bahala doon. Ito po ang sabi ng Habakkuk chapter 1 verse 5. Ang sabi niya ay, one of my favorite, look at the nations, look at your family and watch. Sabi niya, tingnan mo ang iyong pamilya at panuurin mo, tingnan mo maigi. Masdan mo sila. At ikaw ay mamamangha, speechless, Speechless, for I am going to do something in your days. I am going to do something in your days that you would not believe if you were told. Gagawa ako ng magandang bagay sa iyong buhay at hindi mo kayang paniwalaan ito kung sasabihin ko sa iyo. So bakit nasama ito sa waiting? Kasi po, ang pag-iintay ko minsan ay nakakapagkalimot sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay. At kung minsan tayo na nga po ang nangunguna. Binabati ko si Madam Erlinda Miranda, ang best friend at kumari ng aking kaibigang si Ansing Latoha. Yan. Hello po sa inyo at Erlinda, Ma'am Erlinda. Sana nga, itra-transfer namin sa YouTube, Christopher, Pastor. Wala na Hindi ko maintindihan, nadidelete po talaga ang Facebook. Hindi, sa page Ang hindi ko maintindihan, bakit sa akin lang, Christopher Ang hindi ko maintindihan, bakit yung mga live stream ko lang ang na-delete? Oo, yun ang masakit doon. Hindi ko alam, mukhang nasabotahe ba ako or
And I do not want to put any insinuations or any presumptions. Pero nanghihinayang lang ako, Pastor Chris. Hello, Maritas Madronio. Oo, naku po talaga, sayang. Kasi more than 20 plus ng preaching ng October. Ayoko nang tingnan pa. Pagkatapos ng September, di ko na tinignan kasi mukhang inabot na po ako ng 1:30. Sana nga, Ervin, na bumalik. Sana. Pag-pray mo, sir. Kasi talagang hindi maganda. Okay, so, naniniwala po ako na ang pag-iintay ang isa sa pinakahirap na moment ng isang Kristiyano. Every one of us. Kasi po, lahat ng tinawag ng Diyos, tandaan nyo ito sasabihin ko, lahat ng tinawag ng Diyos at nag-say ng yes sa Lord, dadaan sa waiting moments. Kung kaya yung first point natin kahapon, kaya nga po napakaganda ng topic, 1 point lang, kaya do not miss this. Do not miss this. It's in the waiting, the title, Ayun, yung dalagan-dalaga ng Bunuan Bukid. Working din ito Dalagan-dalaga, maganda pa. Si Mary Shirlane, ayan. Yan po, dalaga yan. Walang masabi. Ganon din si Kuya Ray Taranco. At pag dumating po tayo sa period na ito, maraming sumasabit. Kaya nga po, I advise you to yes, Mary, magandang hapon din sa inyo dyan. Advise you to, in your waiting moments, I advise you to read Psalms 37. Maganda po ito. One of the best. Kasi, sabi niya ni Mary Shirley. Kasi po si David ang isa sa mga taong dumanas ng matinding pagsubok during his time. You can just imagine this. He was crowned as king when he was 16 years old. But nag-intay siya ng 14 years. He was probably 16 then, but he has to wait for 14 years, and this waiting moment for 14 years in the life of David was a life of hiding, a lot of running. He was being pursued by a jealous king, King Saul. And after that, ang matindi pa, nung siya'y hari na, yung kanyang anak naman. Kung kaya po tayo mga naiinip, every one of us, tayong mga nag-iintay, tayong sumabit at nainip, tayong mga naaliw ng panandalian na dahil sa ating pagkainip, ay diba tingnan natin yung buhay ni David. I would like to do sana the series of David. Many times I was praying for it, pero hindi pa naman ako binibigyan ng signal ng Panginoon Kaya nga, yung unang topic natin, it's in your hands. Now naman, it's in the waiting. So, masarap pong gumawa ng mga outlines na galing sa Panginoon. I do not mean to say anything, but nakaka-encourage po na kapag talagang nakatch mo yung kwa ni Lord, ay, ang sarap gumawa. And even kulang ka sa tulog, or even pagod ka, basta nakarinig ka sa boses ng Panginoon at sa pinagagawa ng banal na Espiritu, I tell you, you will be strengthened by His Word. So, ang una po natin kahapon is waiting on the Lord requires an act of obedience. Stephanie Ivy Tagata, yan tawag ko sa iyo, Tep. Kasi sa Dubai po, sa DOJ Dubai, yung church po natin sa Dubai, merong Stephanie din doon. Ang tawag ko sa kanya, Tep. Yan, kaya tawag ko sa iyo, Stephanie Ivy Tagata, Tep. Yan. Jason Salvador is also watching. Pastor Dominador Ilagas, hello po. At saka si Pastora Filipinas Ilagas. Magandang hapon po sa inyo dyan. At mapagpalang hapon po sa inyo dyan. Diyan sa Guam. Yan. More na gawain. More pa ng kaluluwa dyan po sa Guam. Because that is why we are created, to be a witness of God's goodness in our life. Kahit na anong ginagawa mo, kahit na seaman ka dyan, katulad ni Ervin, housewife, katulad ni Ate Norma Madamba ng Baguio City, or OFW ka, katulad ni Ate Brenda de la Cruzara, na nagtitiis sa Dubai para sa upliftment ng pamilya, ay kailangan natin ang mga moments na ito para tayo ay lumago. Si David, grabe ang ginawa sa kanya. Una si King Saul, nung siya hari na, ay ang kanyang anak namang si Absalom.
Nandiyan pa po ba kayo? Kaya i-treasure natin yung mga moments na mga pagkakataon na tayo nag-iintay. And if you are medyo naiinip, I suggest you read Psalms 37. One of the best books ng sinulat ni David and one of the most encouraging books. Yan, binabati ko rin ang aking kapatid dyan, si Joey Pacheco ng Metro Manila and Marunong. Yan, nung ako po'y nag-i-start sa ministry, nakasama ko po siya ng mga ilang beses, lamang siguro twice, thrice, dyan po sa Marunong, at sinusundo pa po ako. Hindi ko makakalimutan yan, Joey. Sinusundo niyo pa ako ng bike doon sa may kanto. Kanto ng sakayan ng Marunong. So, I treasure those days. Amen. So, waiting on the Lord requires an act of obedience. God command us to wait on Him. Waiting, pakinggan niyo sasabihin ko, waiting is the hardest work of hope. Ang Diyos na siyang tumawag sa atin ay siya ring Diyos na lumikha ng panahon. And God has His own calendar na hindi nakabata ito sa calendar ng tao. Kasi ang Diyos ay siya ang gumawa ng panahon. Kung kaya, I would like to remind each one of us, including myself, na kung minsan tayo ay hindi pa na-answered prayer, doesn't mean to say that God had forgotten us. May ginagawa ang Panginoon. Hinding-hindi niya tayo iiwanan. For the eyes of the Father of God is looking to and fro towards the whole earth, looking for those who loves Him, looking for those who is waiting for Him. I would like you to read your Bible, Psalms 37, but I will give a specific verse. Ito ang sabi niya po, Psalms 37, verse 7. Ito ang sabi niya, be still before the Lord. Manahimik ka sa harapan ng Diyos at matyaga kang mag-intay para sa Kanya. Ang sabi po na sumulat, si David particularly, ay mag-intay ka sa Panginoon. At binigyan ng diin, binigyan ng pansin na habang nag-iintay ka ay manatili ka sa Kanyang pinagagawa sa iyo. Sapagkat sa tamang panahon, itataas ka niya. Ipagmamalaki ka niya. Sabi nga po ng 1 Chronicles 69, sulat niya, maganda yan. The eyes of the Father is looking to and fro. Ganun yung mata niya, ganyan, 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 ganyan. Towards the whole earth, looking for those who loves Him and waits for Him. Good PM mula kay Malu Abwed, ang Abwed family, kasama si Alex. Magandang hapon, Malu. Ayan. So it is an act of obedience. What is the act of obedience there? You just wait. You just wait. Yun po ang act of obedience dyan. At tinapik natin yung kahapon, balikan nyo na lang po. Imelda Dumasian Sasaki ng Japan. Ayan. Balikan nyo na lang po yun. Kasi nasa point 2 na tayo ngayon. Waiting on the Lord. Yung una, waiting on the Lord is an act of obedience. Mahirap po kasi once inunahan natin si Lord, ang hirap bumalik sa Panginoon. I have seen many men and women of God who is on fire on God, pero nainip at marami sa kanila ay hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Julie Montemayor, magandang hapon, Julie. Hello po. Ayan. So, it is an act of obedience. And what is the act of obedience? You just wait and be still before the Lord. Kapag meron kang mga bagay na kinaiinipan, ay huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Bigyan ko pa example. So, ito yung sinabi ko kahapon, di ba? Yung sinabi ng 1 Corinthians 6:14, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Ay, ang hirap po niyan. I have seen men and women na nagkaroon ng asawa o girlfriend, boyfriend na hindi mananampalataya. Ay, naku. Ang hirap po. Ang hirap na makabalik. Okay. Ito na po yung point 2. Point 2. Waiting on the Lord requires, ito gusto ko to.
Waiting on the Lord requires a trusting heart. Una, act of obedience. It requires an act of obedience. Sunod ka lang. Parang si Abraham, di ba? Sabi niya, yun yung tinapik natin yesterday, na pumunta ka dun sa lupang pangako. 12, at ikay pagpapalain ko, ang pamilya mo pagpapalain ko, but it took 24 years para matupad yung pangako. You can just imagine 24 years. So most of the time, sabi ko nga sa inyo, great blessings are born out of great waiting. Yan. At pagkatapos sumunod siya, act of obedience. So he followed God. And verse 10 of Genesis 12 and there was famine in the land. At pakita mo yung pag-uugali niya. Kasi sa waiting moment, exposed ka talaga tingnan mo, nakita mo yung pag-uugali niya. Pumunta sila sa Egypt, ba yun? Na kung saan sabi niya sa kanyang asawa, si Sarah, sabihin mo magkapatid tayo, kasi baka patayin nila ako. So, nakita mo yung pag-ugali, So, sa waiting moments, makikita mo lumalabas yung mga hindi magaganda na nakikita ng Lord sa atin. Burley Rose Libera, hello, sir. Ito, nakaka-bless tong batang to. Ito, aking kapatid na to. Ati Domi Magno ng Sydney, Australia. Si Burley Rose naman ay sa Binmali ito. At saka, hello, Denden. At ang kanilang puro lalaking anak dyan sa Binmali. Okay, so, an act of obedience. Talagang susubukan ka. Hello kay Ate Elma ng Singapore. Salamat po sa 100 stars. Mapupunta po yan sa ng Pangasinan Eagles. Hindi po kay Pastor Bubut yan, ha? Yan. So kung kayo po ay na-bless, you can click the stars. Pwede daw po yan via debit card, credit card, or GCash, sabi nila. Yan. Sige po. Thank you. At ito na po yung pangalawa. It requires a trusting heart. Waiting on the Lord requires trusting heart. Justin Fernandez II. Hello. Hello, young people natin yan dito. Okay? So, nangangailangan ito ng isang pusong marunong magtiwala. Ito gusto ko Dito makikita ngayon yung lean not on your own understanding. Trust in the Lord in all your ways. Sinahabaan ko talaga yung all. Sa lahat ng gagawin mo. Trust in the Lord. Pagkatiwala mo siya, ang pagkakatiwala ay something like this. Ito alimbawa, yung mga puwan mo sa buhay, trust in the Lord, ibibigay mo lahat sa Kanya. All your ways. And acknowledge Him. And He shall direct your path. There is only one path. It is a broad path. Makipot na daan. Sinabi ni Jesus, inaralan natin yan, ay makipot na daan ito na kung saan iisang daan lang yan. It is the way of the Lord. Because the way is not a direction. The way is not a philosophy. The way is not a religion. But the way is Jesus. Because the way is not an ism or an idea. The way is Jesus Himself. Because He said, I am the way. Ako yung daan. Sa mga na-bless po sa live streaming na ito, pwede nyo na po i-share. So we are looking always for the system. Paano magpalago ng church, paano maging masigla sa paglilingkod, the house, the whys, the when. But the most important thing is, it is a person. The person of Jesus. Ano po? Amen daw, sabi ni Ate Rose Colio at saka ni Ma'am Wilma Evangelista ng Perth, Australia. Nagigis yung sinasabi ko? Kasi when you come to the person of Jesus, para si Thomas, Lord, show us the way. Pakita mo sa amin yung daan. Sabi ng Lord, John 14. Sabi ng Lord, Thomas, I am the way, the truth, and the life. Once you knew me, Jimmy Tugade, nakasama ko sa TSVI before. Binabible ko sila sa TSVI before. Yan. Sabi niya, Thomas, hindi ito, ang daan na ito, hindi mo mai-ways. Thank you, Ate Ma'am Wilma. Pakishare po. Ang daan na ito ay hindi mo mai-ways, hindi mo nga ito mai-Google Map Kasi ang daan na ito is ako mismo.
Once napapalapit ka sa akin, makikita mo yung daan. Ina, nakasama natin sa Hong Kong, ang magandang anak ni Ate Leia ng Hong Kong and Bunuan. So itong trusting, it is not in the system. And remember, when you read the Bible, you read Jesus. Because the Word and Jesus is one. Is inseparable. Diba sabi niya, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Woohoo! Kaya nga babasahin natin talaga ang Bible kasi hanap pa ng hanap kay Jesus eh. Parang yung isang bata, pumunta doon sa isang, ito na naman, kwento na naman ako. Yung isang bata, pumunta sa isang church na Mary Bulto, Yan. God bless po, Pastor. Sabi ni Step para Ivy Tagata. Thank you. God bless din sa inyong pamilya at sa buhay mo. At sa mga gusto po mag-messenger sa akin, mga prayer, counseling, pwede po tayo. Hindi naman po ako chismoso, hindi po ako contact tracer. So, isang bata, pumunta doon sa nakapakong Kristo. Sa isang altar. Nandun yung nakapako. Sabi niya, Lord, magbe-birthday na po ako eh. Gusto ko naman, Lord, regaluhan mo naman ako ng bagong damit. Sabi nila, sumasagot ka raw sa mga panalangin. Nakapako sa krus. Sabi nung nakapako doon ako nga rito, walang damit eh. Tapos hihingi ka sa akin ng damit. Ayan, patawaran kang hindi nakakuha. Huwag na kayo mag-emoticon. Meaning to say, sa ating mga buhay ay ang Diyos lamang, ang Panginoong Jesus lamang. Pag nalapitan mo siya, ay makikita mo ang pag-iintay ay isang joy. Ayan. May delayed reaction, si Ervin ata yun. Oo. Yan. Kuya Louie Salazar. Hello, Kuya Louie. Yan. So, number 1, waiting upon the Lord is an act of obedience. Waiting upon the Lord is requires a trusting heart. Patient trust, matyagang pagtitiwala. Ang tanong ko kayo, magtitiwala ba tayo sa Diyos magtitiwala pa ba tayo sa Diyos kung ang haba-haba na? Kung minsan iba kasi ang pananaw ng Lord eh. Iba yung oras ng Diyos. Iba yung oras ng Diyos. Iba rin yung set of time natin. Sabi nga ni Peter, di ba? 2 Peter 3:8, sabi niya, 1 day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years is like 1 day. Sa Lord, ang panahon ay parang ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon naman ay parang isang araw lang. Kasi hindi naman talaga nakabatay si Lord sa panahon natin. He has His own calendar. Kaya huwag mo siyang ibabatay doon sa Lord, naiinip na po ako. Hindi niya alam yung word na mainip. Hindi niya alam yun. Meron nga isang kwento isang matalinong tao. Sabi niya, Lord, kung ang isang araw ay parang 1,000 taon sa iyo, at ang 1,000 taon sa iyo ay parang isang araw lamang, 2 Peter chapter 3, verse 8. Lord, paano ang 1,000,000 piso? Yan, sabi niya. MJ Makasinag, hello, at Merlina Scott. Magandang hapon po sa inyo. Paano kung 1,000,000 piso? Ano naman ang value nun sa'yo? 1 piso lang yun. Ganun po ba? At ang piso sa'yo, 1,000,000. At ang 1,000,000 sa'yo ay piso lang. Sabi niya, oo, sabi ng Lord sa kanya. Lord, pahingi nga ako ng piso. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng piso. Katumbas na 1,000,000, di ba? Sabi niya, sige, sa susunod na araw. Sa susunod na araw. Bakit? Kasi ang isang araw sa kanya ay 1,000 taon. So, hindi mo may isahan si Lord. Ang waiting sa kanya
ay sa kanyang sariling panahon. Okay? Ang waiting sa kanya ay ang kanyang sariling panahon. We want God's blessing. Yan. We want God's blessing or we want God's answer, but we do not want His timing. Nakuha niyo yan? Gusto natin ng kanyang pagpapala. Gusto nating tugunin tayo sa ating mga panalangin, pero ayaw natin yung timing ng Lord because most of the time, ang timing ni Lord ay ibang klase sa time natin. Amen? Bigyan kita example. Lalo na, tingnan nyo to, si Abraham, pinangakuan 75, nagkaanak 100. Si Joseph, the dreamer, ay pinangako ang pangungunahan niya ang kanyang pamilya, being second to the youngest. Pangungunahan niya ang kanyang pamilya at doon nga nagtampo yung kanyang mga kapatid at nayabangan sa kanya. He received the dream when he was 17, but it came to fulfillment when he was 30 years old. Si Caleb, one of the two, na nakapasok sa lupang pangako along with Joshua, ay sabi niya, ay kukunin niya yung pangako ng Lord. He was 40 when he was promised Mount Hebron. But it came into fulfillment, he was 45 I should say. But it came into fulfillment when after 40 years, so he was already 85. Pero sabi niya, malakas pa rin ako hanggang ngayon. Eto, ilagay nyo. Eto, tandaan natin lahat. Pag ang timing ng Lord dumating sa buhay mo, walang iniisip na edad. Walang iniisip na lakas. At walang iniisip na ano pa man sapagkat kapag dumating ang pangako ng Diyos, yun yung tamang panahon mo. At dito, maraming sumasabit. Pinangungunahan nila ang Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, basahin niyo yung Psalms 37 eh. Bakit kanyo? Kasi sabi niya, the steps of a good man is ordered by the Lord. 37:23. Ano po? In God's time. Lagyan natin, Ate Rose, God's perfect time. Ang tawag po doon sa Greek dalawa yan Chronos, at saka, ano pa ba yung isang time na yun? Chronos, nakalimutan ko di bali sa susunod, kung maalala ko. Yan. So, ang Chronos, ito yung time na lumilipas. At yung isa ay, nakalimutan ko, pambihera. Dapat naalala natin yun. Lord, paalala mo nga sa akin. Okay. So, God's perfect time. Thank you, Ma'am. Kairos, thank you. Kairos. Yung Kairos po, Greek word yun ng God's perfect time. Ito yung, when Galatians 4:4, when the time has been fulfilled, God sent forth His Son, Galatians 4:4. When time is been fulfilled, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Yan, Kairos yun. Basta si Lord pumasok sa buhay mo, sa kanyang panahon, ang tawag doon ay Kairos, K-A-I-R-O-S. Thank you, Ma'am Janela. Yan, Kairos time, God's perfect time. Yan, amen. Kasi tayo ang inaabangan natin yung ang inaabangan natin yung Chronos. Doon kinuha yung salitang chronological. Gusto natin ng kaayusan, pero tayo nakabatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alauna, alas 2, alas 3, yan. Doon tayo nakabatay. Chronos yun, lumilipas na oras yun. Hindi si Lord nagpapalipas ng oras. Si Lord nasa perfect time. Yun. Herben Drex Querer Cayago, magandang hapon. Sunny Daduya, hello po sa inyo. Rose Marinay, hello. Ayun. So, nakukuha niyo po ako. Kaya minsan, ipinipilit natin yung panahon natin sa Kairos ng Lord. K-A-I-R-O-S. Wag. Kasi during the time ng trusting po, ay nandun naman yung timing. Yung trusting, ikaw yun. Yung timing, si Lord. Kaya wag mo ilalagay yung trusting mo sa timing mo. Hindi. Ilagay mo yung trusting mo sa timing ni Lord. That God knows
what He is doing. Alam ng Diyos. Most of the time, inuunahan natin ang Lord. Gusto ko nga sabihin sa inyo, sabi, the steps of a good man. Ibig sabihin, si Lord, sa ating pag-iintay, it is one step at a time. Shout out po kay Cirilo Cayago from Herben Drex Career Cayago, ganun din kay Ronel Di Guzman. Okay. So, ang ibig po sabihin dito ay mas mahalaga na intayin natin. Alam niyo po ang guide lagi? Bible. We have a map. Kung gusto mo ng map, Bible. At dito, tuturuan ka talaga na makapag-intay, tuturuan kang magtiyaga, tuturuan kang huwag mainip, tuturuan kang magtiwala with God's wisdom because the Bible is the wisdom of God written for us to read. Diba? Proverbs 1, the beginning of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang fear of the Lord ay ang paggalang sa Panginoon. At ito yon. Ano po? Na kung saan tuturuan kang piliin ang mabuting judgment over wrong judgment. Yan. Ang tawag doon, wisdom. Ano po? Hindi lang alam. Kasi marami po na-inform pero hindi na-transform. That's why the purpose of this live streaming is not only to inform, but to challenge each one of us to be transformed by the Word and by the word of our testimony. Diba? Laula siya ng Hong Kong, magandang hapon, pakishare po. Pakishare ang live stream. At kung minsan sa pagkainip, nakakalimutan natin ang kanyang gawa sa atin. Kaya nga most of the time, pinakamasarap po yung be still. Meron pa isa Isaiah chapter 40, one of the most wonderful verse about waiting. Ang ganda nito. Hello. Sabi niya 40:25, babasahin ko po. Kanino mo ko pwedeng ihambing? O sino ang kapares ko? Sabi niya, whom shall I be equal? Sabi ng banal, nag-iisang banal. Tumingin ka nga sa taas, lift up your eyes on high. At masdan mo lahat ng mga nilikha kong ito. At inilabas ko sila, isa-isa, sa pamamagitan ng pagtawag ko sa kanilang mga pangalan. You can just imagine every star, tinawag lang ng Lord. O ikaw, Orion, dyan ka. O ikaw, Pleiades, dyan ka. Tinatawag ng Lord. Bawat nilalang niya, ganun din tayo. And He's telling of the greatness of His creation sa pamagitan ng pagtawag lamang niya. Sabi niya, tumingala ka nga. Sa Hong Kong kasi, dito sa Pilipinas, medyo nakikita pa natin ang stars sa probinsya Pero sa Metro Manila, hindi mo na makita yan because of the smog. Michael Mejica, MD Heron, good afternoon po. Ana Amalia Junto, maganda at blessed afternoon. So sabi niya, sa pagkainip kasi, ay nakakalimutan natin na may plano ang Diyos. Yan. Nakakalimutan natin na siya ang in charge ng ating buhay. Apart from Him, everything will be topsy-turvy, messy, disorder. Alam niyo po yun? Dapat nating tanggapin yun. Na huwag ka na lang kumilos kapag hindi ang Lord ang mag-guide sa iyo. Kasi pagsisisihan natin At doon tayo madalas dumadapa. Amen. Tama po yun, Ate Milagros Orchola, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 1:7 ata. Okay. So, pansinin niyo po ito sabi ko nga sa inyo, gusto kong puntuhin muna itong trusting. Timing kasi yun. Pag sinabing trust, timing. Hello po sa pinakamagandang babae sa buong mundo, si Marisa Meneses Parago. Wife ko po yun. Tingnan niyo po nanonood Hoy, bawal manood. Tingnan niyo po ito Sa lahat ng yugto ng ating buhay, ang dapat natin bigyan ng pansin ay ang pag-iintay sa Panginoon. Wala kang ibang bibigyan ng pansin dyan. Kung hindi, this is a critical issue because nakapaloob dito yung will ng Lord. At kapag sinabing will ng Lord, hindi mo pwedeng ihiwalay ang timing. Oo,
Oo, alam natin, ang gaganda ng kanyang plano. Pero marami nang napalpak dito. Marami nakalimot. Kaya nga sabi ng Isias, tumingala ka nga. Tingnan mo nga ang kalawakan. Tingnan mo mga tala na yan. Tinawag ko isa-isa ang mga yan. Which testifies of His greatness, of His majesty, of His holiness. Minsan kasi pag inip natin, nakakalimutan na natin tumingala. Ano? Nakukuha nyo, it is a very critical issue. Critical ito. Alam ni Elvin yan, ang laking pagkakamali pag nainip ka, di ba? Ay, naku, Diyos ko kayo. Never again na tayo ay magmadali apart from God's direction. God's direction and God's will for us, pakinggan nyo ko maigi, is only revealed one step at a time. Yes, you can plan. For the plan belongs to the Lord. But the plan, if the plan is there, nandoon ang plano, you cannot go there at once. It would take a step at a time. God reveals it one step at a time. Pag nakakasunod ka, pinagmamalaki ka, at He is glorified, nakikita yon sa buhay mo. Hello, Ate Lolita Kawile. Pag nakakasunod ka one step at a time, sa waiting moments mo, ay naitataas si Lord. Naglo-glorify, nakikita yun sa buhay mo. At nagkakaroon ka ng fulfillment. Pero, kabaliktaran naman. Pag nagmadali ka, ang sasabihin nila sa'yo, o nagkamali ka, sasabihin naman sa'yo ay, ganyan ba anak ng Diyos? O sasabihin ng mga tao, although hindi mo naman marinig, example, kala ko ba born again yan? Gets niyo ako? At ikaw naman, nagkakaroon ka ng, kung yung isa fulfilled, yung ikaw naman, parang nanlalata. Inaamin mo, nagkamali ka, pero ito masakit. Alam mo nang mali ka, pinipilit mo pa. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Kung kaya nga kapag alam mo na nagkamali ka, o na-mistiming ka, o nainip ka, ang resulta nito ay nalilito ka, confused, at dissatisfied. Sa buhay po ng mga mag-asawa. Hello? Na ang isa sa kanila ay hindi mananampalataya. Forgive me for this. Ang laking dissatisfaction at ang laking confusion. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakalaga nito eh. Kaya never again na magdi-decide ka ng all by yourself. If you believe you are a Christian, never again. Alam niyo bakit? Ang sakit eh. Number one, confused ka, dissatisfied. Kasi na-miss mo yung gusto ng Diyos para sa iyo. At gusto ng Diyos na gawin niya sa iyo. Oo, talaga, masakit. Forgive me. Kaya nga po ako humingi sa inyo. Kasi paalala to sa ating lahat. Isipin mo, nagkamali ka. Nagkamali ka. Kasama mo habang buhay. At ang masakit nito, maghihiwalay kayo at mag-aanal. Diyos ko. Wasted time. Marami na po ako nakitang ganyan. At dalangin ko na, kaya nga po sabi ko sa inyo eh, dahil ako nga po ay 5 ang anak, right? At sa 2 babae. Pero wala naman po akong pinakasalan. Hanggang ngayon po, dinadanas ko yung effect. Kaya nga po, nung ako'y sumabit, sabi ko, ayoko na maulit to. Alam niyo po ba yung favorite ko noon, lagi kong sinasabi, Lord, bigyan mo pa ako ng isang tsansa. Bigyan mo, kasi God is a God of timing, is a God of the second chance. Ay, totoo po yan, may bilin kito, tiis na lang po. Na ipag-pray mo na lang, i-lay hands mo na lang every day, and let the guidance of the Lord and really accept and repent for it na pinangunahan natin siya. Pinangunahan siya.
Kaya nga po to gusto kong bigyan ng pansin kasi ang daming Kristiyano ganito na nagkamali. But I want to encourage you. You can start again. O yun, tama ka dyan, Ervin. Wala andun na Anong gagawin mo? O di umasa ka sa Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakat ng yung 37 verse 4, ang ginawa ko, sabi ko, Lord, wala, palpak talaga yung buhay ko nung ako'y doktor po Kaya nung nakakilala ako ng 1993, 94, meron pa akong kalibin nun Nag-decide ako 97. Sabi ko, uwi ka na muna. Maglilingkod ako sa Panginoon. Naglilingkod na po ako, may kalibin pa ako Grabe, sakit Pero hindi na kami nagtatabi nun. Nag-decide ako na umuwi ka na muna. May 2 akong anak sa kanya. Yung 2 nasa Dubai. And I really decided in the Lord. At ang naging memory verse ko ay itong Psalms 37:4. Kuya Arnel, Rosario, magandang hapon po. Tapos na mag-drive from UK. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na maayos ko yung buhay ko. And God will always listen to the motives of your heart that you wanted to do good. Alam na Lord yun And He will give you all the strength and the power para po talagang maging testimony ka ng Panginoon. And so in 1997, I decided for it and I go for it. At naging favorite ko po yung delight yourself in the Lord, He shall give the desires of your heart. Hilda Kabungan, good afternoon po. So nung 1997, 96, 97, talagang Lord, wala muna. Kahit na, kasi sumabit pa nga ako ng 2 beses wala, pogi talaga Hindi sumpa talaga yun. Diyos ko. Ako inaamin ko sumpa. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng pagkakataon. Doon ako naniniwala na siya talaga magbibigay ng lakas. So, ang ginawa ko, yun, hindi naman nagpakalalim na talagang binuhos ko yung buhay ko na maglingkod sa Lord. Kasi anong silbi ba naman malaki ang sweldo mo, magandang trabaho mo, pulok naman yung damdamin mo. So I decided for it. Paki-share po at paki-kuan ninyo, paki-watch party ninyo para sa mga kaibigan natin. Aba, si Katkat Bulahua from Lebanon. Meron ding isang taga-Lebanon, si Maricar Alacar. Yan, taga-Lebanon din. Hello, Katkat Bulahua. So, lalo pa ako naglingkod, talaga binuhos ko yung oras ko doon. Although, minsan tumitubok-tubok yung puso. Pero sabi ko, hindi, sa Lord ako. Hanggang nagtuloy-tuloy po ako. Hanggang sa 1999, nung dinala na po ako dito sa Santa Barbara. Pero grabe, madugo pa rin. Kasi, hindi mo masabi sa kanya, I love you, kasi baka magkamali ka. Diba? Ate Aida, nagigets mo? Naku, ang hirap po. Marami sa atin dito yung mga kakanyo. Wala ako against anyone, po. Alam ko yung mga damdamin ninyo dinaanan ko, but you have to decide. Ate Wayne Cadelena ng, Canada? Yan. Oo. Ito pa rin po yung topic natin, waiting. Binigyan ko na kayo, ng outline. Kaya sabi ko nga sa mga young people, kaya tonto ako sa mga young people kasi yung part ng buhay ko, nawala. Yun, isipin mo, 17 years old, nasa Manila na po ako, nakikipag-live-in na ako. Nagkaroon ako ng anak ng 3 doon sa babae. Ang hirap. Hindi ko na-enjoy yung pagiging youth ko. Kasi inom, babae, tapos trabaho na. Hindi ko po na-enjoy. Kaya gustong-gusto kong kasama mga young people kasi nakikita ko yung lost part ng life ko na sana napaigi pa. Pero God used it all for God's glory para maging inspirasyon ng mga youth, ng mga tao. Pero ang sakit. Sakit po. Kaya nga, very specific ako dito sa waiting. Noong 1999, naikwento ko na sa inyo. Nakareceive ako ng word na yan, mapapangasawa mo sa Lord. But I kept silent. Ayoko mapalpak. Mapapahiya si Lord Pinakamasakit sa lahat yung pangunahan mo. Tapos at the end, mali pala yung ginawa mo. Mali pala yung ginawa mo. Alam mo, hindi na ikaw nakikita si Lord.
Sa maling ginawa mo, si Lord ang makikita. And so, hoy, Jonel, hello. Ay, kasama mo si Marivic. Yun, hello sa inyo. Wala si Marivic ngayon, ano? Pamangkin niya yung chairman namin dito si Melissa. Yan. It's alright, Weng. You can watch it naman sa replay. Basta wag lang ma-delete. Ano? Naku, naalala ko na naman. Kaya nga, ang pinakamasarap sa lahat, start your day willing to start it with Jesus. Because He's the way. Madrid. Nga, sorry. Hola, Panyera. Ayan. Pasensya na po. Ayan, kasi ang dami. Si Cora. Madrid din si Cora. Barroso kan. So, dito po sa trusting, it requires timing. Ang pagtitiwala sa Panginoon, kaya ka dapat magtiwala. Kasi dapat mong unawain na sa pag-iintay mo at pagtitiwala mo sa Diyos. Kunin nyo to. Flow ito ng Holy Spirit. Sa pag-iintay mo, ay involved dito ang pagtitiwala sa Diyos. At dapat mong isaisip na kasama sa pagtitiwala, ang pag-asa mo na tinatimingan lang ng Lord. Kasi siya nakakakita ng puso mo. Siya nakakaalam ng landas mo. Yung plano mo. And never again that we will... sige po, Ate Virgie. Never again that you would pass that road of mistake again, the same mistake again. Ramon Valenton, magandang hapon. Never. Huwag mo nang gawin. Kasi madi-dissatisfied ka. Sabi ko nga, dissatisfied, makukonfuse ka, and you will miss what God intend to give you, na dapat sana sa iyo na yun pinatumagal. Amen. Yung bang bibigay niya sa iyo, pagbigay niya sa iyo, tatagusin niya ang ibang tao, naranasan mo, na-fulfill ka, yung ibang tao, kaya mo nang ipadaloy sa kanila, and that's why we are here. And the waiting moments for us until now, look at Abraham, Isaac, and Jacob, and David, and Moses, and Jesus, and Joseph, and every man and women of God really spent waiting moments just to be a testimony of how good God is in our life. And number 1, waiting on the Lord requires an act of obedience. Sumunod ka. Number 2, waiting on the Lord requires, alas 5 na, isang point pa lang, bukas na uli isa. Waiting on the Lord requires trusting heart. Pastora Virginia, panoorin niyo po hanggang last po. Ay, thank you, Pastor Christopher. MT Makasandig, Solar, San Jose is also watching. Pangako ng Diyos, yes, Kathleen, panghawakan natin. Matindi. Kasi minsan mo lang dadaanan yan dapat. Okay, nagkamali ka, nainip ka. Dissatisfy ka. Na-discourage ka. Okay, lahat naman yan Pero ang masakit, yung bang maulit sa iyo at dadagdagan mo pa ng mas malaking pagkakamali, ibang usapan na yan. Leia Robledo, tama ba ako? Yes. Ay, naku ka. Di ba, Reyna? Diamond? Ay, mali ka na. Dinagdagan mo pa ng isang mali. Ay, di wala ka natutunan. Naging worst pa. And they strive in our hearts right now to just be still. My advice for everyone who's suffering what I have done, na aking pong naranasan, my advice is just be still. Be still. Manahimik ka muna. Delight in the Lord. Hanap ka ng church na makapaglilingkod ka ng tapat, sapat. Na ibubuhos mo lang muna yung oras mo. Just like nangyari po sa akin, Lisa Ogana, Albert Rinos, maybe Lynn Kitoy. As I'm speaking of the real truth in our life, hindi lang tayo hallelujah, praise the Lord. Malaking hamon to sa atin. At ang masarap dito, ay pakinggan mo ko. Ang masarap dito, ang aanin nito, yung mga tao na nakita nila yung buhay mo.
Na nakita nilang merong Diyos dahil nakasunod ka. Through you. Dahil sa iyo. Ito po pinangahawakan ko. Ito na lang kahit na hindi na mangyari pa ang lahat ng mga pangako sa akin. Psalms 37. Ay naku po. Yung bang, tingnan nyo po ito Ito isang umuukulkil sa puso ko na nagdadrive. Gasolina ko to Psalms 37. Sabi nyo, ito, pakinggan nyo ko. 23, the steps of a good man, ang bawat hakbang ng isang taong nakakilala kay Jesus, ay ang Diyos ang nag-uutos nito. At natutuwa siya, and He delights, God delights kapag nakakasunod tayo. Ayun, yung gwapong-gwapong papa ni Ma'am Jenela. Hello po, from mga Taram. Si Papa Jen Payumo. At kumusta na rin po sa inyong napakagandang asawa na si Mama Lani Payomo, si Ma'am Lani Payomo, si Kagawad Payomo. Tingnan nyo babasahin ko po ulit. The steps of a good man, matatapos na ako, 5:07 na. Ang bawat takbang ng isang taong matuwid, ang Diyos ang nag-uutos nito. Para ba sinasabi, yan, diyan ka dumaan anak, diyan ka dumaan. Natutuwa si Lord noon. Natutuwa doon si Lord. Kira Ramirez, natutuwa doon si Lord. The steps of a good man, 37:23. He delights in his way, 24. Though he fall, kahit bumagsak siya o magkamali, hindi siya tuloy-tuloy na nagkakamali. Pakinggan niyo ako. Hindi siya tuloy-tuloy. He shall not be utterly cast down. For the Lord upholds him with His hand. Sumabit ka. Nagkamali ka minsan. Akayin ka ng Lord For the Lord upholds him. Alam mo, hinog na hinog to sa atin Hahawakan kanya ng kanyang mga kamay. Eto na. Sabi ni David, minsan lang ako naging bata at ngayon nagkaedad na. Pero wala akong nakita na mga anak ng Diyos na pinabayaan. Ito po tumatanim sa puso ko. O ang kanyang mga anak na namamalimos ng kakainin. Sapagkat siya'y laging mahabagin at nagpapahiram sa kanyang mga anak upang sila ay pagpalain. Hello? Sabi niyo, dati akong bata, ay ang dami kong pagkakamali ng bata Yes, I am a doctor by profession, but that was the past of my life. Ayoko na. At ako ngayon may edad na. Pero hindi ko nakita ang mga anak ng Diyos na pinabayaan ng Diyos o ang kanyang mga anak. Ito nilalaban ko ngayon. Tutuloy ko bukas to. O ang kanyang mga anak nang hihingi ng kanilang kakainin. Ang Diyos ay laging nahabag at nagbibigay sa kanyang mga anak ng pagpapala. Pinanghawakan ko ito. Tuloy ko po ito bukas. Timing. Sabi ko, Lord, yung mga pinagdaanan ko, mandaanan ng anak ko. Totoo po yan. Bagamat yung mga anak ko, yung 3 sa Pasig, ay hindi kami nagkaroon ng malalim na relasyon. Ito lagi ang dinudulog ko sa Panginoon. Inilalaban ko ang salitang ito, Lord, yung mga pinagdaanan ko na paghihirap, huwag na nilang daanan pa. Ang nilalaban ko ngayon, hindi ng buhay ko kung hindi yung mga sumusunod sa akin. Ang inilalaban ko po ngayon, ay yung mga anak ko, kayo, mga sinisiran ko, dapat makita sa buhay ko yun upang maging kabahagi ako ng kanilang buhay na magsasabi sa kanila na mga anak ng Diyos hindi manghihingi, hindi mangungutang, hindi mabumagsak man pero itatayo ng Diyos at matututo sa kanilang mga pagkakamali. At ang Diyos mismo ang magpapala sa kanila. Ito po yung iniiyak ko. Ito yung dalangin ko sa bawat isa sa inyo na kung saan ay hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nag-uumpisa pa lang ang Diyos. If you are willing
And I would say in myself, Lord, I am willing. I am willing. Uphold me with your righteous right hand. Remember my children. Never again that they will pass the same way I have passed. Never again. Yung mga napagkakamali ko, Panginoon, hindi na nila mamanahin. Sapagkat ako'y pagpapalain mo at ikaw magbibigay ng pagpapala sa kanila sapagkat ikaw ang mahabaging Diyos na tapat sa kanyang mga salita. Ipaglaban natin ito. 37, 23, 24, 25, 26. Amen. Close tayo sa prayer. Father God, pakiunat po ng inyong mga kamay sa monitor. Father God, maraming beses kaming nainip. Maraming beses kami bumagsak. Maraming beses kami nagkamali sa aming mga desisyon. Yes, inaamin namin yon, pinagsisisihan. At ang tunay na pagsisisi ay kahakbang kami nang ikaw po ang mangunguna sa amin. Samahan mo ang bawat nanunood ng isang sigla, lakas, na manatili sa iyo. Na hindi kami hahakbang nang wala ang patnubay mo. Na lagi naming iisipin na maraming taong nakatingin sa amin. That we will be satisfied and you will bless us and other people because of our lives and because of our mistakes na natutunan namin. Lord, dalangin ko sa bawat isa ay maging pagpapala kami, hindi dahil sa kami po ay mahuhusay, kundi dahil sa iyong landasin, for you are the way, the truth, and the life. I pray for your people. Panginoon, anumang moments nila ngayon na pinagdadaanan, sa iyo ko po inilalagay na lahat. It is your timing. Waiting on the Lord requires an act of obedience, ang pagsunod. Waiting on the Lord requires a trusting heart. And a trusting heart is trusting in God's timing. May sarili kang panahon. That at the fullness of time, you will fulfill all your promises to your people who said, yes, Jesus. Salamat, Ama, pagkatiwala mo kami ng pangungusap ng Banal na Espiritu as we continue to delight in the Lord and your timing. To God be the glory for all the wonderful things you have done this afternoon. I-bless mo po silang lahat. Sige po, itaas niyo yung inyong mga kamay as we lay hands on one another. The gift of the Holy Spirit be upon you. Be established and be strengthened by the word of the Lord Jesus Christ. To God be the glory. In Jesus' name, this I pray. Amen and amen. Amen. God bless you all, guys. Paki-share and then paki-kuha na rin po, paki-like. Ate Imelda, hello po, ng Japan. God bless you. And ako rin po, Ate Wilma, na-inspire, and I am not planning anything and let alone the Holy Spirit work in our midst. To God be the glory. See you again tomorrow. Paki-share. Jonel. Hello, Jonel. Salamat po sa inyong pakikiisa sa gawain ng Pangasinan Eagles Network. See you again tomorrow in Jesus' name. God bless po.